Blessed morning sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ang word prayer ay almost 365 or 366 plus 1 sa nakalagay sa Bible. So, it is very important that we have a very prayerfully na attitude, a prayerful life. So let us pray. Our Heavenly Father, our Almighty God, our Creator, Giver of life. Maraming salamat po na we have this opportunity to worship you, to adore you, and to have fellowship with you, and to hear your word. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom as we understand your word to our dear pastor. Lord, we also pray for our friends, our relatives, our loved ones na paparito. Lord, bigyan niyo po sila ng protection sa kanilang pagpunta rito, Lord. And Lord, we also want to commit the rest of our worship into your hand. Give us an attentive ears, attentive mind, and a ready heart to listen to your words. We commit the rest of our time. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good morning. Welcome to UEC Santa Cruz Sunday Worship. We would also like to welcome those who worship with us through online platforms like Facebook and YouTube. We hope to see you in our church. Today is indeed a wonderful day to worship our one true God. Shall we all rise as we read our call to worship verse for this morning? Tan kinadit suantiao ti sipian cipa capsit pi te it kau te dichat lan lai sakap thak pan koka din long tio olo ya ho hwa ban bina din long tio siong chan i in wi i ang lan tua si chu ai ya ho hwa singsit chong kau yang wan din tio olo Yahowa. Let's read it in English. Praise the Lord, all you nations, extol him, all you peoples, for great is his love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Basahin natin sa Tagalog. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Purihin si Yahweh. Come, let us remain standing as we sing praises to our God. Again, good morning po sa ating lahat. Kumusta po tayo ngayon? Okay, today we are gathered here for one main purpose. And what is that? It's to worship our one and true living God. Okay, it says in Psalms chapter 30, verses 11 and 12. May I ask lang po ang ating tech team to flash. Oh, it's there. Yeah, you have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy, that I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Yan. So handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Handa na po ba tayong sumayaw para sa ating Panginoon? Yes! So let's give them the best worship, Lord God, today. Sing, whoa, 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 whoa.
was hurting, now I'm rejoicing in the love I found, 'cause I have joy. Whoa, you took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. So whatever you are going through right now, I hope you will be reminded that He remains worthy of our praise. Took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, Let's celebrate! let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Sabay-sabay po natin i-declare that God has really turned our sadness into joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Yes, Lord, for you are good. Let's declare that once again. For you are good. Can we give God the best shout of praise? Hallelujah! Indeed, God is our source of joy and our source of strength. Ang iyong galak, aking lakas. Kaligtasan tuwing ay wagas. Punong kahoy may maglagas at hindi magbungang ubas. Ang pag-ibig mo'y tunay hanggang wakas. 主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然看了树不效力，也是葡萄树无结果，我让你救我一生欢欣快乐。我要赞美
you are. Ang iyong gala, aking lakas, kaligtasan tuwin ay wagas. Punong kahoy may maglagas at hindi magbungang umas. Ang pag-ibig mo'y tunay hanggang wakas. Purihin ka, bawat sandali, bawat oras. Pupurihin ka sa pagpasok at paglabas. Puso'y nagagala, sambay mag-umawas. Purihin ka sa pagsayaw, purihin ka buong layaw. Ang pagsambay, buong lakas sisisigaw. Purihin ka, bawat sandali, bawat oras. Pupurihin ka sa pagpasok at paglabas. Puso'y magagala, sambay mag-umawas. Purihin ka sa pagsayaw, purihin ka buong layaw. Purihin ka sa pagsayaw, purihin ka buong layaw. Purihin ka sa pagsayaw, purihin ka buong layaw. Ang pagsambay, buong lakas sisisigaw. And can we give God the best clap offering of praise? You know, as we continue to worship our God, I hope we will be reminded of this beautiful truth that worship is not dependent on our circumstances. Worship is about our God. So whenever you feel like your struggles are too heavy and you just want to give up, remember that Jesus Himself endured a lot for us. He suffered more than we could ever experience in this life. So in times that you are hurting, you are grieving, I hope that you will still choose to worship. And I hope that in times of uncertainties, or maybe you are waiting for an answer for your prayers, but waiting seems so long, I hope that you will still choose to worship. In times of fears, doubts, we will remain faithful to our God. Because life is not easy, no? Life is not perfect. But our God is perfect, and He is more than enough for us. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap, sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, sa aking laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang aral mong pag-ibig. Natatagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo.
manahan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ito po ang aming panalangin na mamalagi sa presensya mo habang buhay. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Nagtagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan. Ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Tinataas ka namin, O Diyos. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipasa ka langitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Lord, you could see our hearts, Lord God. You could see, Lord, everything that we are going through. And Lord, we know that you are always there for us, that you care for us, that if we weep, you also weep with us. Lord, you do not ignore our pain, you do not ignore our brokenness. But Lord, we worship you because you are faithful, you are true to your words. And may you be with us, Lord, all the days of our life and help us to remain faithful, to remain in you all the days of our lives as well. Thank you, and we give back all the glory and honor and praise to your name. In Jesus' name, amen. Let's give God the best clap of praise. Amen. Hallelujah. Amen. We may all be seated. Thank you, worship team, for leading this morning's worship. Right now, we will go to our scripture reading. Our passage for this morning is found in Mark chapter 12, verses 38 to 44. Let's all read together. As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces, and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses, and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely." Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents.
Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." May the Lord bless the reading of his word. This morning, the Lord has provided for us a servant to help us understand what it means to be generous in the midst of adversity. He serves as a resident pastor of Christian Gospel Center in Valenzuela since 2014. He is a graduate of Phoebus College of Bible, where he earned a Bachelor of Arts in Theology with a major in Pastoral Studies in 2014 and a Master of Theology in Christian Ministry in 2021. He is also currently pursuing Master of Divinity in Pastoral Counseling from the Biblical Seminary of the Philippines. And he is happily married to Elizira Bunsoy, who is also here with us this morning. Let us give our undivided attention and a warm welcome to Pastor Israel Bunsoy. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Purihin po ang ating Panginoon at tayo po ay nakapagsama-sama ngayong umaga upang tayo po ay magbulay at mag-aral ng kanyang mga salita. Tunay nga po isang pribilehiyo ang makasama po ninyo at salamat po sa imbitasyon. At dalangin po natin na sa umagang ito as we conclude yung pong topic po natin para sa buwan na ito, nung pong ipinadala, ang topic po ay Growing on in the Outward Spiritual Discipline of Stewardship and Generosity. At ang focus po natin ngayong umaga ay Generosity in the midst of adversity. Dalangin natin na yung mga natutunan po natin na mga prinsipyo at katotohanan mula po sa salita ng ating Panginoon sa mga nagdaang pagbubulay at pag-aaral natin ng kanyang mga salita, ay patuloy po nating may apply sa pang-araw-araw po nating pamumuhay at hindi po natin makalimutan kung paano po natin to ilalapat sa isang praktikal na pamumuhay. Kung titingnan po natin, yung pagiging generous, hindi lamang naman po siya limitado pagdating po sa pananalapi. Marahil sa mga nakalipas na pag-aaral ay nakita na po natin yung mga prinsipyo na ito. Sa ating pong pakikipag-ugnayan, sa ating pong mga relationship, pakikipag-relasyon, we can be generous in a sense that we can be more understanding and accepting sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga kapartner, may boyfriend ka man, may girlfriend ka man, or mga kaibigan po natin, kung ikaw ay isang tagapagturo, sa aming pong iglesia sa Valenzuela, marami po kaming members na mga teachers, Kung ikaw ay tagapagturo, you can be generous sa pagbibigay ng grades sa mga performances ng inyong pong mga estudyante. Kung ikaw ay naglilingkod sa gawain ng ating Panginoon, you can be generous or sacrificial sa panahon, sa oras na ipinagkakaloob mo sa iyong paglilingkod sa ating pong Panginoon. So generosity is not limited in giving money. So isa po sa pinakamasarap na pakiramdam ay yung makatulong ka sa mga nangangailangan generously, meaning binigay mo lahat without expecting anything in return. Sa mga katulad ko po na nabuhay nung mga 90s, tinatawag nilang mga 90s, na mahilig manood ng TV. Kasi before, wala pa pong social media, wala pa pong cellphone. Di ko po alam kung sino po yung Di ko po alam kung sino po yung nakaabot sa atin dito sa commercial na ito. Sino ba? Taas po tayo na, magkakaedad po tayo, Yung mga Gen Z bata, mga millennial, bulungan nyo na lang po yung mga anak nyo, mga pamangkin, kung hindi nila na alam yung pong ating tawag dito, yung commercial sa TV. Lumabas po yan around 2003. Tapos nagkaroon po yan ng sequel, 2020 na. Ayan po, hindi po ako endorser niyan.
nakita ko lang na maganda po siyang gawin nating pang introduction natin. No? Yung pong commercial is about yung pong biscuit na kung saan, yun na lang yung huling biscuit niya. No? Ine-enjoy niya yung pagkain. Nung pagkuha niya dun sa pakete, kakainin niya na sana, kaso merong lumitaw na matanda dun sa gilid niya, sa tabi niya. No? Tapos, pinag-iisipan niya kung anong gagawin niya. Kakainin niya ba ng buo? Ilan ba yung laman niyan? Siyam? No? Nakawalo na ako. Last na to eh. Tapos, hiningi pa nung matanda, yung huling pita, nakakainin niya na sana. Anong ginawa niya? Hinati niya. No? Sabi nung diwata, dahil busilak ang iyong puso, isang kahilingan. Nag-isip talaga siya, ano ba yung parang, minsan lang to mangyari sa buhay ko. Nag-isip siya, sabi niya, sports car, yung red. No? Paglabas niya, lumitaw yung sports car, kaso kalahati lang. No? Kasi nga, hindi niya binigay ng buo yung pita. No? After how many years? 15 years plus, may sumunod na story. No? Kalahati ulit na sports car yung binalik sa kanila. No? So nakakatuwa pong isipin. No? Kung tayo po ay nagbibigay, no? Napakasarap sa pakiramdam yung makatulong ka sa iyong kapwa. Nandun ka sa end ng pagtulong. No? Kaso ang problema sa atin ngayon, kapag tinabihan ka ng pulube sa isang public place, mapapatanong ka at mapapatingin ka, meron bang camera na nakatago? No? Vlogger ba to? No? Nakaraan, meron no? Nagbibigay siya ng parang may mahuhulog siyang pera, tapos 1,000 yata yung pera. Pag pinulot niya, tapos kinlame nung nagtapon na vlogger, tapos binalik niya ng bukal sa loob niya, papalitan yata ng 10,000. Parang gano'n, no? Parang napakahirap ng magtiwala sa panahon po natin ngayon. Baka mamaya masali ka ba dun sa social experiment? No? Nananalangin ka, Lord, kailangan ko ng pamasahe. Tapos may naulog na 1,000. Lord, salamat sa sagot mo. Tapos nung hindi mo binigay, nasali ka pa ngayon sa social experiment. Ano? So sa umaga pong ito, tingnan po natin kung paano po tayong mahamon sa buhay ng isang taong marahil naglilingkod sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang kakulangan sa buhay. No? Minsan sa buhay natin, parang napakahirap lumapit, maglingkod sa Diyos pag pakiramdam natin ang daming kakulangan sa atin. Parang, paano ba ako makapaglilingkod sa iyo, Panginoon? Sa anong bahagi ba, parte ba ng buhay ko yung paglilingkod na may i-offer ko sa inyo? Kasi parang hindi ako enough. No? Yung gagawin ko parang hindi aabot sa kaluwalhatian mo. Tingnan po natin sa umagang ito, katulad po nung binasa kanina sa Mark chapter 12, 38 to 44, no? Panalangin po natin na sa umagang ito, sa ating pong pag-aaral, hindi ko na po siya babalikan, nabasa na po siya kanina. Nais po nating maunawaan ng bawat isa na sa umagang ito, that in the midst of adversity or kakulangan sa ating mga buhay, and sometimes insignificance, our genuine acts of compassion and generosity can have a profound and lasting impact on the world around us that brings glory to God. Yung pong anuman po yung magiging aksyon ng ating buhay ay magkakaroon po ng kapurihan sa pangalan po ng ating Panginoon. Nagtanong po ako kay Brother Ariel kung ilang minuto ba. Sabi niya 30 minutes. No? Pero okay lang naman daw as the Spirit leads, magtagal. No? Sa church po kasi namin, isa po ako sa notorious. No? We really start on time, but we end up not on time. No? Notorious po ako, medyo humahaba minsan pag marami kang gustong sabihin. Pero sabi nga nila, ang mensahero na maikling magmensahe ay baka maimbitahan ulit. No? Ang mensahero na mahabang magsalita ay kakalimutan na lamang pagkatapos. So, at tingnan po natin kung anong matututunan natin sa umagang ito, dito po sa talata na ito. No? Tingnan po natin yung background, ilang mga mahalagang detalye sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. So sa ating pong binasa kanina sa scripture reading, makita po natin na merong tatlong mga characters dun sa binasa po natin, no? Yung babaeng balo, yung widow, yung mayayaman, tsaka yung mga scribes, no? So tingnan po natin una yung mga scribes, no? According to tradition, sabi ng mga komentarista, no, yung mga scribes o mga skriba, mga tagapagturo po ng salita ng ating Panginoon, were the legal and religious experts of their day.
They meticulously copied scripture. No? Talagang metikuloso po yung pagkopya nila nung salita ng ating Panginoon. Drafted legal documents and served as judges in religious courts. This important work granted them a high social standing, often associated with the Pharisees. They were recognized as scholars and guardians of Jewish tradition. No? Ito po yung isa sa mga espesyal na ginagawa nitong mga skriba na ito. Hindi lamang po nila inaaral at tinuturo yung salita ng ating Panginoon. They also serve as judges in religious courts. Kaya po may paalala si Kristo at si Kristo, nakita niyo yung mga eskriba na nandun sa templo sa panahon ng pagbibigay, nag-o-offering sila. Nakita niya, tignan niyo itong mga eskriba na ito, parang winarningan niya yung kanyang mga disciple kasi nga parang anong tawag dito? Yung mga widow, ginagawa nila ng hindi maganda. So binigyan ng warning sila ng ating Panginoon. Sumunod, yung pong widow, no? Pag tinignan po natin yung mga babaeng balo sa salita ng ating Panginoon, most of the time ina-address siya sa isang magandang sitwasyon. Widows in ancient times were often vulnerable without a husband to represent them in a predominantly patriarchal society. They were at risk. The Bible holds widows in high regard. Mataas yung pagtingin, no? Emphasizing their protection and care. From the Old Testament to the teachings of Jesus sa Bagong Tipan, meron pong consistent message. Society must look after widows, ensuring they are not oppressed. Widows often face societal challenges, but God's view is clear. They deserve respect, love, and support, no? And of course, makikita rin po natin yung pong mga mayayaman na nakapaligid dun sa templo at nagbibigay dun sa mga offering boxes. No? Pagdating po naman sa mga mayayaman, no, sa salita ng ating Panginoon, kung paano silang ipinakilala. For example, si Zacchaeus, no? Bago siya makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, talaga naman yung panluloko niya at pandadaya niya sa mga kapwa niya Hudyo, marahil makaka-relate tayo doon sa sitwasyon ni Zacchaeus doon sa panahong sa kasalukuyang nangyayari sa ating pong bansa. No? So sabi niya gano'n, Panginoon, kung meron man akong ninakaw o nadaya na sino man, ibabalik ko yun. 4 na ulit. Sabi niya gano'n. No? Gano'n yung pagtingin niya sa kayamanan. At nung siya'y nakakilala sa ating Panginoon. On the other side naman, yung mayamang lalaki na lumapit sa ating Panginoon. Sa Mark chapter 10. Niya, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sumunod ka sa mga utos. Lord, nagawa ko na yan eh. O ito gawin mo, ibenta mo yung kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Nung narinig niya yun, tumalikod siya sa Panginoon, nalungkot siya. Bakit siya nalungkot? Sabi, kasi sadyang napakayaman ng binata na ito, kaya siya tumalikod na merong kalungkutan sa kanyang puso. Sa Luke chapter 12, yung mangmang na mayaman, yung rich fool, sabi niya gano'n, umani siya ng sadyang napakarami. Sabi niya gano'n, ang dami ko ng inani. Alam ko na yung gagawin ko. Gigibayin ko yung aking maliliit na kamalig, tapos magpapatayo pa ako ng mas malaki at doon ko iimbak. Sabi niya gano'n. Ang gagawin ko na lang, kakain, iinom at magpapakasaya. Akala niya, buong buhay niya ay patungkol lang sa kayamanan at material na bagay dito sa mundong ito. Sabi ng Panginoon sa kanya, Mangmang, ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Kanino may iiwan ang iyong kayamanan. So, pagdating po sa salita ng ating Panginoon, yung pagpapakilala ng mga taong mayayaman, sa iba't ibang mga kapamaraanan. Merong nabago yung buhay, merong nalulong dun sa kanilang kayamanan, ngunit ang nais po nating maunawaan sa umagang ito ay makita natin kung paanong binibigyang pagpapahalaga ng ating Panginoon itong mga sitwasyon na ito na nangyayari sa kanyang kapaligiran. Sabi po ng ibang mga komentarista, no, marahil meron daw pong 13 trumpet-shaped boxes that line the walls of the temple. People would approach them and put offerings in the boxes that were designated for specific purposes. Then nandun si Kristo sa other side. He observed the people putting in money and he could discern their heart as they engage in this act of worship. Alam niyo po yung pagiging generous natin. Of course, hindi lamang naman po ito limitado sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Gaano man yan kaliit o gaano man yan kalaki. Isa po itong act of worship. Ito po ay pagsamba natin sa atin pong Panginoon. No, hindi po natin pwedeng limitahan na sumasamba lang ako kapag umaawit ako.
no? Kapag tumutugtog ako ng mga instrumento, hindi po, no? Ang pagsamba po ay sa bawat bahagi ng ating mga buhay. Mismo yung ating buhay. Sabi niya, offer your bodies as living sacrifices to God. This is your spiritual act of worship. Sabi ni Paul sa Romans chapter 12. Kaya naman po, sa umagang ito, dalawang bagay. Yung tingnan po natin, na nais po nating maunawaan patungkol po dun sa ating binasa na talata. No? Una, dalawang simpleng bagay. God knows our motives. Hindi natin alam bilang mga tao yung motibo ng mga kapatid kapag nagbibigay sa gawain o sa ano ka pa mang kapamaraan. Nagbibigay ka ng paglilingkod, pagtulong, pagbibigay sa gawain. Tayong mga tao, limitado yung perspective natin, hindi natin alam. Ngunit ang ating pong Panginoon, alam niya. No? Sabi niya, beware of the scribes who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces, and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts. They devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation. Ginagawa nila ng hindi magaganda yung mga babaeng walang asawa, yung mga widow. Hindi naman po sa ano kapamaraanan, pero niloloko nila. Tapos, ang gagawin nila, para mapagtakpan yung kamalian na kanilang ginagawa, publicly, mananalangin sila ng mahaba para magmukhang espiritual. Maging aware kayo doon. Sabi niya gano'n, kasi nakikita ng Panginoon. Mahilig silang magsuot ng magagarang kasuotan para batiin sila ng mga tao. Nais nila kapag mayroong mga pagpupulong, no, mahilig po sila na magsama-sama, mag-usap-usap. Pag mayroong pong pagsasama-sama, pagpupulong, gusto nila nandun sa pinakamainam na lugar, pinakamagandang upuan. Sabi niya, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny. Unang bagay po, no, God has observed the offering each week. We must be faithful in our giving for the glory of God. Alam ng Panginoon yung laman ng atin pong mga puso kapag ginagawa po natin yung isang bagay. Sabi nga po natin kanina, no, hindi lamang po sa pagbibigay, kundi sa bawat aksyon na ginagawa natin sa gawain ng Diyos. Sa loob ng church, paggising pa lamang po natin ng linggo ng umaga, alam na ng Panginoon kung ang puso mo ba ay nakahanda upang siya ay purihin, sambahin, pasalamatan sa buong isang linggo ng pagpapala at pag-iingat niya sa iyong buhay. Alam po ng ating Panginoon yan. Paalala ni Mateo, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, and they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. Kaya di ba yung kanina yung mga offering boxes nila, para daw siyang mga hugis trompeta, ang ginagawa daw pala naman nag-offering, para mapansin ng mga tao na marami silang binibigay, kinakalansing nila, ibinabato daw nila ng malakas para marinig, no? Marahil yun yung paalala niya dito na when you give to the needy, sound no trumpet. Kaya makita pa ng ibang tao, no? But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So, alam ng Panginoon, no? Talus ng ating Panginoon yung nilalaman ng ating pong mga puso. Maging tapat ka sa gawain ng pagbibigay ng iyong panahon, ng iyong talento, ng iyong pagsamba sa ating pong Panginoon. Pangalawa, God observes the heart of the giver. Alam niya yung laman ng puso, no? Tanungin po natin yung sarili natin. Bakit ako nagbibigay ng ganito kalaki? No? Gusto ko bang purihin ako ng tao? Gusto ko bang matuwa yung tao sa akin? Is it too much? Is it enough? Am I giving with the right heart? No? Nakakatuwa, no? Doon sa church po namin before, no? Dumating ako doon ng 2013, estudyante pa lang po sa Phoebias, kinikwento sa akin ng mga kasabayan ko, ng mga kaibigan ko na sabi nila, Pastor, before, meron kaming member, although nawala na siya, namatay na siya,
matanda na siya, sabi niya, alam mo pastor, pagka meron siyang binigay na material or appliances, electric pa, sabi niya gano'n, kailangan, ano mo yun, ang tawag dito, i-recognize mo yon every Sunday. Kasi pag hindi mo na-recognize yung binigay niya, magtatampo siya. Sabi niya gano'n kasi pinapaalalahanan nila ako kasi bago ako doon sa church Kailangan kong malaman yung mga tao, paano ba, ano ba yung attitude nila, ano ba yung sino ba sila, mga ganito, ganyan. Ganun ba? Sabi kong ganun sa kanila. So, ano ba yung nilalaman ng puso natin sa pagbibigay sa ating Panginoon? No? Nakikita ba ng Panginoon na ito ay bukal sa kalooban yung ating pagtulong? Bukal sa kalooban yung ating paglilingkod? Bukal sa kalooban yung pagtulong sa iyong kapwa? Sapagkat kung hindi, alam ng Panginoon yan. No? And God will reveal that to you sa kapamaraanan na alam niya kung paanong gawin. At then, kapag ginawa ng ating Panginoon yon, maging open tayo kung paano niya tayong itutuwid ayon sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Number 2, mabilis lang, di ba? Number 2, God commends our generosity. Sabi nung talata, and He called His disciples to Him and said to them, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on. No. The big giver may not always be the biggest giver. Jesus knew that her sacrifice was greater than the rich people who approached the offering box. They had given out of their wealth, but she had given out of her poverty. In other words, she was not giving from excess. Hindi lang yung tira-tira yung binibigay niya. Kundi kung ano yung meron siya, lahat ng kung ano yung meron siya, yun yung ipinagkaloob niya sa ating Panginoon. Sapagkat alam nung babaeng balo na ito na kung ano man yung meron siya, kung ipagkakaloob niya ito ng buong puso, ito ay isang uri ng pagsamba at nakakalugod sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya kapag pinagtapat mo yung giving in scarcity or kakulangan and in giving in abundance, sabihan siya, giving is an act of faith. Kapag yung sapat lang yung meron ka pero nais mong magbigay sa ating Panginoon because of your gratitude, nais mong sambahin siya, is an act of faith and trust in God's provision. Kapag naman out of abundance, tulad ng example ng mga mayayaman, giving can become materialistic or motivated by excess wealth. Giving requires sacrificial commitment. Sacrificial commitment. Kapag out of abundance naman, giving may be comfortable or convenient. Minsan, mahirap kailangan mong maging tapat sa gawain ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay tapat. Giving demonstrates reliance on God's abundance. Giving may be driven by a sense of self-sufficiency. Imbis na magtiwala ka dun sa abundance dahil mayaman yung Panginoon, alam mo na hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Pero kapag giving out of abundance, pwede kang dumating sa punto na mag-rely ka o magtiwala ka sa sarili mong kakayahan na lang. Marami naman akong pera Diba? Kayang-kaya ko naman. Hindi naman ako mauubusan. Diba? Giving in scarcity, giving is an opportunity to grow in faith and experience God's provision. Giving can be seen as optional or insignificant. Naranasan nyo na po bang talaga namang manangan sa ating Panginoon? Hindi lang dahil gusto mong magbigay, kundi dahil mong gustong maglingkod sa Kanya. Dahil alam mo sa sarili mo na tinawag ka dito sa paglilingkod na ito. Nung kami po ay nag-aaral sa seminaryo, kami po ay mga scholar. Hindi po kami pinapaaral ng parents namin. At least yung kasama ko. Taga-Bataan po talaga ako, hindi po ako taga-Valenzuela. Ang home church ko po ay sa Bataan. Then, yung pong seminaryo, nagkaroon po sila ng extension school sa Pampanga. Then yung pastor namin, mga teenager po kami, napunta po ako ng Manila, ng Phoebias, 19 years old.
Yung pastor namin, tara sama kayo, may seminar. Sabi niya gano'n. Kami naman, di na ako nag-college noon eh. Hindi ako nakatapos ng college sa secular school. Isang taon at kalahati, tapos di na ako nagtuloy. Wala na ako pang paaral eh. No? Sa province kasi, it's either tatambay ka, magko-construction ka, ganun yung buhay na namin doon eh. No? Mahirap, hindi mayaman. No? Isang kahigisan to ka, yung tawag nila sa probinsya. Sa probinsya po tayo, marahil nauunawaan po natin yun. Ano? So, ganun. Then, tambay lang naman kami, dalawa kami nung kaibigan ko sa church, sama kami, seminar. Nakita kami nung presidente ng seminaryo, sabi, mga bata pa kayo, gusto nyo mag-seminaryo talaga? Eto, kurso talaga to. Sabi, 5 taon, sabi niya, may scholarship doon. So, we tried. Punta kami ng Valenzuela. Scholarship, no? Every semester, hindi sure na meron kang scholarship, mag-apply ka pa. Then, kailangan mong mag-maintain ng grade para makapasok ka dun sa half. Pag full scholarship, meron kayong pagkain. Pag half, yun lang tuition fee ninyo. So, mahirap, hindi madali. No? So, nagmi-ministry kami noon, meron kaming outreach sa Zambales, Saturday afternoon, punta kami ng Zambales, afternoon, uwi kami ng Bataan ng Sunday ng hapon, pagka Monday ng madaling araw, kami Valenzuela. Alam niyo po, magkano yung baon namin? 500 pesos. From Bataan to Valenzuela, ang pamasahe namin ay 150. Okay? Then, one way lang yun. Babalik ka pa. Mas mataas yung pamasahe from Zambales to Valenzuela. So, matitira sa amin roughly 200 or 150. Pangkain yun ng isang linggo, Monday to Friday. Tapos, wala pa doon yung mga project, yung mga photocopy, mga handout. Kaya po nung panahon na yun, sa amin pong dalawa na magkaibigan, ano po kami, usong-uso yung forced fasting. No? Forced fasting talaga. Alam niyo sa umaga? Sa umaga kami no, yung kape tsaka tinapay. Tapos sa tanghalian namin, dun 2 kanin tsaka kalahating gulay tsaka sabaw. So, kilala na kami nung nagkakantin, mabait na siya sa amin. Mabubusog ka doon sa gabi, kalahating kanin, kalahating gulay. Pagsisiksikin mo talaga eh. Darating yung panahon na wala na kaming pera. Mangungutang kami doon sa kantin, pero magtatrabaho kami sa kantin. Alam mo yung trabaho namin, hindi masaya. Akala namin na una, maganda eh. Pinaglinis kami nung alam niyo yung drain nung lababo. Tapos alam niyo may box na oil, na iipon doon. Huwag yun ang isipin nyo, kalimutan nyo na yung mamayang tanghalian. Kasi pagkatapos namin gawin, tinapon na namin yung mga damit namin kasi mabaho talaga. Hindi masaya. Pero may pangkain kami ng isang linggo, imagine that, malaking yun. Malaking bagay na sa amin. Tapos yung room leader namin, sige nak, sabi niya gano'n, estudyante din mga room leader namin. Gano'n, ganito gawin natin para meron kang kahit papano, allowance. Plansay mo damit ko, sabi niya gano'n. Okay lang. Laban mo damit ko, yung uniform, naglalaba kaming uniform, tapos nagpa-plansya kami na gano'n para may pagkain. Tapos ito yung pinakamasakit sa lahat, no? During the enrollment, hindi kami maka-enroll kasi kailangan ng magbabayad ka eh. Wala kaming gano'n. Kasi yung scholarship namin, enough lang siya for the semester. So pagdating ng second sem, wala. Alam mo gagawin namin? Mag-promissory note kami. Hanggang Friday yung end ng enrollment, Friday kami mag-e-enroll. Pipila kami ng 4:00 ng hapon sa opisina ni President kasi meron doon, yung promissory note, mas mabait siya kapag 4:00 na ng hapon. Nalalalaman na namin kung paano ba gagawin eh. Pirmado, may kami doon. May tawag dito? Guarantor. Sino madalas namin guarantor? Yung asawa ni Pastor Jay. Pastor Jay, kasama po namin sa church yung asawa niya, si Ma'am Remy. Si Pastor Jay, siya po yung dating pastor dun sa church na pinupuntahan ko ngayon. Pero kasama pa rin po namin sila. Ma'am, pag-guarantor naman. Siyempre, pag di ko nabayaran, siya magbabayad nun. No? So, may enroll kami. Hindi kami malilate enrollee. May enroll kami. Promissory note. We promise to pay ganito, ganyan before ng preliminary exam. Alam mo yung nakakatuwa doon? Merong isang estudyante na hindi masipag. Alam mo yun, sa Bible school po, hindi lahat masipag. Kasi hindi lahat doon tinawag. Merong iba doon, tinulak. Tinulak na magulang. Meron namang iba doon, tinopak. Totoo po yun. Yung iba nire-rehab nung magulang. Para magbago. Ginawang rehab yung Bible school. Merong isa doon nakatambay sa kubo, sa kiosk. Nagla-laptop.
napapaisip ko, why does the wicked prosper? Gumagano pa. Biblical pa yung sama mo ng loob. Kasi nga, itong taong to, puro bagsak to eh. Tapos hindi nag-aaral ng matino, tapos Lunes pa lang enrolled na. Kami naman, pero Lord, tutuloy namin to. Tinawag mo kami dito eh. Sa awa po ng Panginoon, nakagraduate kami ng kaibigan ko ngayon, nagpapastor siya sa Baliwag. Kasi gusto mo maglingkod sa Panginoon eh. No? At magtitiwala ka, mananangan ka talaga doon sa provision ng Panginoon. Now, where God guides, He provides. Amen? Kung saan ka ililid ng Panginoon, hindi ka niya pagkukulangin diyan. Kaya may mga panahon na akala mo nagkukulang ka kasi gustong makita ng Panginoon, dumipende ka sa akin, hindi kita papabayaan. Gawain ko yan eh. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Gawain ko yan, hindi kita papabayaan dyan. Ilang mga bagay po yung nais nating matutunan. The true value of giving lies not in the amount we give, but in the sincerity and sacrificial nature of our gifts. Ayaw bang ibigay lahat? No? Sabi nila, give until it hurts. No? Genuine generosity flows from a true spiritual devotion. Yung tunay daw na pagtatalaga ng sarili, katulad nung halimbawa nung babaeng balo. Wala siyang asawa na magtatanggol sa kanya. Maaari yung income niya ay hindi ganun kasapat. Kita naman dun sa kanyang binigay. Pero nung hindi tiningnan ni Kristo yung kanyang binigay lang, nakita ni Kristo yung puso niya. Sabi, mas eto yung tunay na nagbibigay. Sabi ni Walter Kaiser, the value of a gift can be measured by its worth to the giver. Gaano kahalaga sa'yo yung bagay na ibibigay mo sa Panginoon. Unawain nating lahat na kung anong meron tayo, lahat yan ay galing sa Panginoon. Bigyan mo ng pagpapahalaga at i-offer mo pabalik sa ating Panginoon. And lastly, our small acts of kindness, no matter how insignificant they may seem, can have a ripple effect positively impacting the lives of others. Kahit na gaano kaliit yung gagawin mo para sa Diyos, gawin mo pa rin para sa Panginoon. Hindi mo alam kung sino yung taong nalulungkot pala o nabibigatan pala. Doon pala sa simpleng pangungumusta mo, na-encourage siya. Na hindi mo alam na, hindi niya na alam yung gagawin niya, pero nung kinumusta mo siya, nagkaroon siya ng panibagong perspektibo sa buhay at magpatuloy pa sa buhay. Isang bagay na natutunan ko po dito sa talata na ito ay putol lang siya doon. Putol lang siya dito, medyo mahaba. Ang mga mayayaman ay nagbigay ng malaking halaga, ngunit ang babaeng balo ay nagkaloob ng tunay na pagpapahalaga. Ulitin ko po, medyo putol lang siya dyan. Ang mayayaman ay nagbigay ng malaking halaga, ngunit ang babaeng balo ay nagkaloob ng tunay na pagpapahalaga. Mga kapatid, hindi po ito sa halaga ng ibinibigay, kung hindi sa pagpapahalaga na mayroon tayo sa relasyon natin sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, sa paglilingkod natin sa Kanya, at kung ano yung meron tayo. As we conclude, huwag po natin kakalimutan. Yung pong binasa natin sa Mark chapter 12, nag-triumphal entry na po sila dyan. Pumasok na po sila doon sa linggo ng pag-celebrate nila ng Passover. Di ba? Kung alalahanin po natin yung Passover, sineselebrate nila yon by looking back doon sa faithfulness ng Panginoon sa Exodus, di ba? Paglabas po nila doon sa Egypt, ang Panginoon, liligtas ko kayo dyan. Yung Passover, yung angel of death, nilagpasan sila kasi yung tahanan ng mga Hudyo, binahiran nila ng dugo yung mga hamba, ng dugo ng tupa na kanilang inoffer at kinain nila ng sama-sama. Tapos, yun yung naging dahilan para lagpasan sila ng angel of death. Sabi ng Panginoon kay Moses, habang nag-journey kayo at pagpasok nyo sa promised land, ituro mo ito palagi sa mga susunod na henerasyon. Nang sa gayon, sabi niya, hindi nila makakalimutan that Yahweh is a covenant-keeping God. Hindi nila makakalimutan na si Yahweh ay tapat kailanpaman, siya'y nagligtas sa kanila doon sa Egypt. Yun po yung week po na yon. Kasama po dito sa week na ito, nung Passover, celebration nila ng Passover, yung pag-aalay ni Kristo.
ng kanyang buhay. Jesus Christ is our ultimate Passover Lamb. Hindi man nila ma-realize nung panahon na kasama nila si Kristo, nung linggo na yon na sineselebrate nila yung Passover. Pero sa panahon natin, no, pagtingin natin sa nakaraan, no, God is the greatest giver. He has given us mercy when we deserve wrath. Justification, no, when we deserve condemnation. Itinuring kanyang walang kasalanan. Para kayong nasa korte at sinabi ng Panginoon, tila hindi nagkasala ito, walang kasalanan ito. Sapagkat ang titingnan ng Diyos sa kanya ngayon, hindi yung katuwiran niya, hindi yung galing niya, hindi yung husay niya, hindi yung laki ng pagbibigay niya. Ang titingnan ng Panginoon dito sa taong ito, kung bakit siya justified, ay yung katuwiran ni Kristo sa kanyang buhay. God gave us justification when we deserve condemnation, love when we deserve to be hated, and salvation when we deserve to be judged eternally. All of this God gave us through His Son, Jesus Christ. Di ba sabi niya sa John 3:16, ganda nung talata, no? Sa ganda nung talata at sobrang alam na natin, parang nawawala na yung beauty. Yeah, sapagkat gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya si Kristo sa atin, sa gayon yung mga tao magtitiwala, mananampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Therefore, mga kapatid, sa pananampalataya, when we give, we must give with a heart that's connected to the blood-stained cross of Calvary and the great work of Jesus Christ on our behalf. Tingnan natin kung paanong nagbigay si Kristo. Buong puso, buong buhay, hindi pinilit, kusa niyang ginawa. Para saan? Para sa kapurihan ng Ama, para sa pag-ibig sa sangkatauhan, para sa ating kaligtasan. Nawa, as we conclude yung message natin ngayong buwan po na ito, maging bukal, maging malaya sa ating mga puso, yung pagbibigay ng anumang meron tayo sa ating Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. Pangako niya, hindi niya tayo pagkukulangin. Mga kapatid, tandaan natin, nung ibinigay niya si Kristo, ibinigay niya ng lahat sa bawat isa sa atin. Ano pa yung bagay na kakailanganin natin, nasa atin na lahat kung nasa atin si Kristo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Papaunawa at nagpapaalala sa amin sa buong buwan na ito kung paanong ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Na kung paanong patuloy naming ninanais na mahubog sa aming pagkatao ang disiplina ng pagiging mabuting katiwala sa lahat ng ipinagkaloob niyo po sa amin at pagbabalik nito ng buong puso sa inyo, sa paglilingkod, sa mga talento, sa pagbibigay sa iyong gawain, sa pakikisalamuha sa aming kapwa mananampalataya. Panalangin namin na sa lahat ng pagkakataon, masumpungan niyo po ang puso namin na nagtatapat sa inyong harapan na anuman ang aming ginagawa, ninanais namin, ikaw ay mapapurihan, ikaw ay masamba sa aming mga buhay at sa buhay ng iglesia na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, sa inyong katapatan, noon, ngayon, at magpakailanman. Maraming salamat. Sa inyo po ang mataas na papurit pa sa salamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Palayan po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid. Okay. Praise God. You know, as I was listening a while ago, I was reminded of my devotion the other day that our job as children of God is to obey, and God will do everything else. You know, it's not easy to always obey because it needs, sabi nga ni Pastor, it needs sacrifice. And sometimes it's inconvenient. But let's put our faith and hope to our good and faithful God. Let's all rise as we sing this song as a song of response to God. Handiin mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking
Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo mamalagi sa presensya mo. Nagtagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Magtatulang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Nagtagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo We may now be seated.
We may now be seated. Thank you, Pastor Israel, for today's encouragement and reminder that God knows our motives and God commends our generosity and that He is the greatest giver. For some announcement, again, every Sunday morning dito sa Welcome Center, meron po tayong adult Bible class. Pinag-aaralan po ang Bible book by book. 7:45 a.m. po ang start na to. And also, the Clay Kids Sunday School Ministry is looking for volunteer teachers and assistants. If you have a calling to serve in this ministry, you may approach Deaconess Susie or any other church leaders. And later at 3 p.m., we will be having our baptismal ceremony at Verdant Acre Farm in Pila. And now, let us rise as we sing our doxology, followed by the benediction. Most gracious Heavenly Father, again, we thank you for the time na kami magsama-sama i-celebrate ang Sabbath day of rest by worshiping you together. Salamat sa iyong servant for sharing yung mensahe sa umagang ito. And truly, Father, may you continue to guide us as what the book of James said, na do not just be hearer of the word, but doer of the word. So, Father, may we be equipped nitong muling salita at tunay nga na aming mapabuhay. Panginoon, ganun na rin later on as we have our baptism. We pray, Lord, for the candidates na ibabaptize this afternoon, na naway naroon sila lahat at tunay nga sa bagong buhay nila kay Kristo na ipapakita as they publicly confess of their faith as a follower. May you continue to bless them, guide them, and truly, Father, as a channel of blessing na may pamuhay din at may bahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Naway ang kagandahang loob ni Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyo. Wadsuyaso kita kay Unwi, Pesyong Te at Hiyang Kapsiyang din e Powisu, Kaplansyang lang sa kapili. Bitaw, Yaso, Verify ko ay. Amen. Amen. Christ.
our Sunday worship. Magkamustahan po tayo bago umuwi. Meron pong coffee sa Welcome Center. See you next week. God bless everyone. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyong bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalasan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Sa bagong pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta kaibigan? Magkilos ka ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan. Ganap kanyang katapatan, sa tuwina ang kaalwanan, ipagpuni kaluwalhatian. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Jesus, ikaw